Bakit nga ba mayroong mga taong nagsusugal? Konektado ba ito sa maraming naghihirap sa society natin? Nagbo-boil down to sa mga needs ng bawat isa kung bakit sila nai-introduce sa certain behavior. Ang problema lang, pag hindi ka aware, nagiging chemical system na na-associate mo ngayon to sa dopamine na isang body chemical to, hindi mo to mapipigilan. No? So, hanggang nagiging addiction na. So, yung primary reason mo to gamble, hindi na ganon. No? So, dahil automatic siya, hindi lang pera nawawala, pati yung control mo sa utak. Kasi automatic, hindi siya mapigilan. So, whether mayaman ka or mahirap ka, yun ang effect ng sugal. Yes. Yung dopamine, pag lumabas na yung sistema, parang nakaka-high, di ba? Oo, yung feeling na, exactly. nanalo ko, ganyan. Na pag nawala yung feeling yun, gusto mo ulit i-feel yun, kaya tataya ka ulit. Correct. Hanggang nagiging cycle siya. Kasi yung anticipation pa lang, ay sapat na para ma-activate yung dopamine. Yung concept lang na baka manalo. Yun yung pinanghahawakan. Lalo na kung nakatikim. Correct. Oo. So yun yung thrill for them. Pag nakatikim ka kasi parang, uy, possible pala. Kasado. Ikasa na natin to. Tapos tuloy-tuloy na natin. Zero. No? Talo. Ganun na nangyayari. Lahat ng mga pinanalo mo, binet mo rin. So, ano nangyayari, Doc, sa isip ng isang taong nalulung sa online gambling? Ito, online to online gambling. May tinatawag kasing intermittent reinforcement, no? Anong ibig kong sabihin dito? Ito yung pinaka-powerful na paraan para ma-hook yung utak mo. Kasi, hindi mo alam kung kailan ka mananalo. So, yung thrill na kailan kaya, baka ngayon na yun, itutuloy-tuloy niya. Hindi niya na mapipigilan yung pag-spin, pagpindot. So, alam mo nang talo na, pero dahil baka ito na yung time, hooks them, no? At tas nagkakaroon din ng tinatawag sa utak na cognitive dissonance. Ito yung opposite, no? So for example, conflict to between ang thoughts mo alam kong mali na to dahil ubos na yung pera ko. Pero baka makabawi ako, no? So itong conflict na to kahit talo na, sige pa din. Very common yan, ano? Ganyan klaseng pag-iisip, no? Oo, laban bawi, ganun. Tayo pa ng mga Pilipino parang palaban din 'di ba? Parang gusto niyang dahil resilient pero sa maling paraan, tinatry niya pa din. Ayaw patalo, ending talo rin, Doon no? na na-addict nga. So ano yung mga red flags, no, na dapat nating bantayan, Doc? Mga pamilya, kaibigan na baka nalululong na sa sugal. Siguro ang pinaka-obvious dyan, pag may mood swings o kaya irritable siya in general. Kasi pag nauubos yung basic need ng pera, lahat yan damay-damay, hindi ka na makakain, wala ka ng pambayad, no? Tapos mapapansin mo mag-iiba ang behavior niyan. Meron ng patago na behavior katulad ng pag-uutang na palihim o kaya may mga gastos na hindi mo alam, bakit nawawala yung pera niya. Tapos, kung hindi niya pa rin maagapan yun, magso-social withdraw ito. Hindi na to kakausap ng pamilya, ng kaibigan, kasi hindi na niya ma-explain, no? At nagkakaroon din ng concept ng tolerance, no? Kailangan may matinding thrill para makaramdam ng excitement. Kaya pahaba ng pahaba yung tolerance niya, yung window. Kaya mas tataya siya na mas tataya. So hanggang naging mahirap na makawala. Anong sektor, Doc, ang vulnerable sa ganyan? Ganyang pag-iisip? Marami yung may mga matitinding need. Kunyari, kung kulang ang ating pera, sa hope na parang paano ba ito mapagkasya? Pagod na ako sa trabaho, ano pa bang sources? So minsan, yung mga nangangailangan ng pera, or sana makabayad ng mga utang, mas lalong naggagamble actually. Easy money for them. Or sana magkaroon ako ng pera kasi wala na akong ibang pwedeng sa tingin na lang choice kasi maximum na tong trabaho ko or hindi naman ako makakuha ng maayos na trabaho dahil hindi ako tapos. So yung mga social issues natin, nagiging trigger point siya to really gamble. Tapos yun nga, ready phone mo lang, isang click lang Tsaka yung it's so accessible. Yung mga invites kasi akala mo madali Akala mo, kunyari sa let's say yung online sabong bench, pula sa puti, akala mo 50% chance lang yung pagpipilian mo. Pero at some point, hindi rin siya guaranteed. Parang ano yan, parang casino rin yan, yung mga games sa online. Yung mga parang slot machine sa machine, yan. Yung mga pairing na numbers. Convenience lang sa mga tao kasi accessible na kahit sa mga bata. Pwedeng maglaro ng sugal. Tapos nakalink sa mga apps, right, where na pwedeng mag-lending, pwedeng doon ka mag-withdraw, yun. So, wala na, kahit nakaupo ka na lang, andyan na. Pero kailangan ba maging addictive yung personality mo para ikaw yung malulong sa ganyan? Parang drugs ba yan? Na parang
'Di ba? Yung dahil madali ka mahikayat na gumamit, ganun din ba ang ang gambling? Pag nag-shift ang intention mo sa isang bagay, doon na addictive. So kung hindi na siya recreational. Minsan kasi kunyari yung iba, bonding nila, they play cards, 'di ba? Pero wala namang mga taya, 'di ba? Wala, parang minsan lang, lipstick, yung mga ganun-ganun lang mga ganun na games. Pero if it becomes I want to try this to get money or makabawi ako, dito na nagiging addictive. Yun na si dopamine. Yun na. So may chemical sa katawan mo. Yeah, yun yung nare-release eh. Oo, Ito, yun ang nakakahawa ba ang pagiging isang addict sa sugal? Meaning, mahahawa ba yung mga pamilya mo doon sa addiction mo? Mahahawa. Meron din kasing tinatawag na modeling, 'di ba? So kung nakikita mo yung kapamilya mo na kunyari nagsusugal, akala mo yun yung normal. So nakakahawa in a sense na yung guard nila sa protective factors ng gambling mababa. So kung akala nilang normalize siya, mas may tendency siyang itry. What about yung Doc? Yung mga, kasi ngayon ang issue ay yung mga celebrities na nag-endorse ng mga iba't ibang mga gambling online sites, no? May epekto ba yun para mas mahikayat ang maraming tao na mag-gambling? Pag nakikita nila yung mga idol nila nag-i-endorse niya. Oo, kasi may yung utak natin, meron niya mga mental shortcut. Kung may gusto akong tao, ang shortcut niyan, lahat ng gagawin niya, gusto ko rin gayahin or itry. Lalo na kung may fan mentality Correct. ka. Oo. So kung idol mo yon, most likely, hindi ka na masyado nag-iisip. Kung ano yung sinabi niya, you take it as, sige, itry ko. Kasi naniniwala na ako sa kanya. Halo effect tawag doon eh. Kung ano yung maganda, akala mo lahat na maganda. Okay. So yun yung una. Pangalawa, pag nagsalita yung mga celebrities, nano-normalize yung behavior kasi sila ay public figure. No, akala natin walang masama dahil in-endorse ng artista, in-endorse ng someone credible ideally. No, so it lessens yung factor na parang mag-question. So pattern yun with certain needs, napapaprompt ka to do the behavior. Nakakatulong po ba pag merong disclaimer, bawa sinabi na gambling should be a form of entertainment or a leisurely act, yung hindi mo siseryosohin, no? And should not be a means to solve financial problems. Kasi may mga ganon, di ba? Para sa sigarilyo. Yung sinasabi, something like that. Pero pwede ka magkasakit. Something like that yung sinasabi ni Vice sa kanyang ad, na may disclaimer, na para maglaro ka, just for entertainment purposes only. Pero hindi yan para i-solve ang financial problems mo. Will that help? On the early part of the process, yes, it would help. Pero kung may addictive tendencies na siya o nalulong na siya doon sa behavior, mas mahirap pa rin i-extinct yung behavior kahit may reminders. Kasi it would take more than words na ngayon. Minsan therapy na, minsan interventions na talaga. Pero dun sa mga unang nagtatry pa lang, makakatulong naman. No? Kaya lang walang guarantee, walang check and balance. Paano naman natin malalaman okay pa sila? Yeah. Yung mga ganyan ba, Doc, yung mga talagang addicted na talaga sa online gambling, kailangan ba i-rehab yan? O nagagawan pa ng paraan? Oo, may yung therapy, it's a long process, pero may mga success rates din tayo kapag na-shift natin yung behavior na hindi siya dapat addictive. Yung tatanggalin mo ngayon yung dopamine high and it has to be with other things na mas acceptable. Meaning, confiscate mo ba yung cellphone hanggat hindi na siya ma-addict kasi nasa cellphone lang eh. Papatanggalin mo yung cellphone or tatanggalin mo yung app. Ayun. Kaya, or may limits. I-install lang daw yung app. Di ba ang daming bata yung iba nga, hindi naglalaro video games di ba? Isa pa yun. Hirap na hirap magulang. Iba naman yun, video games. Hirap yung mga magulang na patigilin Basta nandun paano muna. pa pag itong talagang yun ganun ang din, buhay dopamine niya. din yun yung sa Same bata. din, So ano ngayon, Doc, punta tayo sa solusyon. Ano yung tamang paraan para kausapin ng mga mahal sa buhay na either nagsisimula pa na nalululong pa lang, o yung talagang lulong na sa online gambling. Oo. Ito mahirap gawin pero we encourage everyone kasi it would take the whole family to help this person, no? Hindi niya kaya mag-isa usually, no? So a lot of non-judgmental conversations, honest conversations, kung kaya mag-empathize kasi yung gambling, ito lang parang ito lang yung nakikita natin, pero bakit siya nalulong doon? Mas may deeper need yan. May mas deeper problem na kailangan tayo i-address. At yun siguro yun yung kailangan malaman. So, the gambling is just a obvious behavior, pero there's always underlying
or primary concern na kailangan masolve. So, hindi pwedeng i-confront mo. Yung parang aawayin mo. Papagalitan mo. Mas lalo siya magiging resistant. Okay, Tough Doc. love. Mainit na usapin ngayon ang mga nagsusulong ng total ban sa online gambling. Kung kayo po bilang isang expert ang tatanungin, ano sa tingin niyo magandang solusyon dito? Total ban ba o strict regulation lang ng gambling? Mga Para sa inyo? ads. Yung Mga personal ads. opinion niyo po. Mahirap yung tanong kasi we're looking at behaviors na tingnan natin yung datos. Pag-aralan muna natin, gawa tayo ng study. Marami nga bang nalululong o responsable ba ang mamamayan tungkol dito? Kasi that would steer legislative na gumawa ng mga laws, 'di ba? Pero sa ngayon, kung napatunayan natin mas maraming may tendency, mahirap na nga, mas lalo pang humihirap, I guess we need to have more strict laws. Tingnan muna natin kung anong result siguro ng isang study. Kasi may investigation na magaganap sa Senado at sisilipin nga nila itong problemang ito ng mga online gambling. Anyway, baka may gusto ko kayo mensahe sa mga magulang na o kaya sa mga kababayan natin na sa simula ay parang laro-laro lang but eventually parang gusto nang gawing araw-araw itong paglalaro. Anong advice na may bibigay niyo po? Oo nga. Minsan, kailangan natin pag-isipan, ito ba ay nasosolve sa isang araw lang o mas dapat tingnan natin yung long term? Kasi baka naman hindi na kayo mas malungkot dahil na-try nyo ito. Kaya lang in the long run, dadami ang problema nyo. So might as well talk to someone, a professional, para lang mabigay yung options sa inyo na pwede nyong itry. Kasi marami na tayong concern. So kung kaya natin i-minimize yung risks, mas maigi yun. Kasi hindi lang ikaw yung apektado, pati yung pamilya mo. So importante pong i-consider yung mga anak nyo, yung pamilya nyo, lalo na kung eksakto lang po ang kinikita po natin. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Rhea. Doc. Marami kang natulungan today sa Salamat. iyong mga insights and advice. Thank you so much. Take care Thank you so hanggang much. sa ulitin, Dr. Rhea Villa. Thank you. Ayan, Mamo. Ito, Papu? Binabasa ko ito. Nasabi. Itong headline dito sa mga online, si Bruno Mars pa rin na baon din sa utang, sa gambling. Mo? $50 million, Mamo. Gambling debt to MGM. Pero ngayon, almost out of debt na siya. Imagine, Bruno Mars, kala mo, Sakit na lesson nun, no? only ang kanyang pera, pero nalubog din sa utang. Sayang. Nalubog din, debt. Diba? Saka ang dami, may mga local celebrities tayo rito. Hindi ko na lang papangalanan, pero nalugi rin sila dyan. Walang Nalulong din sila sa gambling. Yeah. Oo. Ilang tao na mapapakain mo ron sa mga nawalang pera na yun. Walang panalo sa sugal, Wala Papo. talaga. Anyway, eto, punta naman tayo sa ating good Thank you, Doc, thank you. reminder. Thank you, Doc. Good reminder. Teka muna, Doc, paano pala kayo teka. kukontakin? Sige Baka pala. may gusto mag-message sa'yo, huhingi ng tulong. Paano kayo kukontakin, Oo nga, Doc? Oo, sa lahat ng social media sites, type nyo lang po Psych Rhea Villa, REA po yan, walang H, at Villa, VILLA, at kami po ay sasagot sa inyo. Yun. Psych Rhea Villa. Yan, message nyo po siya dyan, para sa mga advice na gusto nyo po mula kay Doc. Ulitin, Doc. Doon naman tayo sa games sa mga teenager next time. Pwede. Di ba? Yung mga Thank you, online Doc. games.